Everyone, good evening. I'm back. It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong gabi. So kumain na ba kayo ng bonggang-bongga? Kami hindi pa, maliwanag pa. 7 PM pa lang dito pero ganyan pa rin yung araw, di ba? So yon, ang bongga, maliwanag pa din. Mamaya mga 8 PM madilim na yan. Anyway, so ano ang ulam ninyo? Kami ang ulam namin ay hindi ko rin alam. Pero kanina nakita ko sino nagluluto, hindi ko lang sinilip. Kaninang tanghali, gumawa siya ng yung noodles. Ang ahang, grabe, nag-complain nga ako. Tapos nagalit siya sa akin, sabi ganon. Ba't ako nagko-complain? Di ba? So, ganon. Sabi ko kasi ang anghang, tingnan mo yung labi ko. Masarap sana, kaya lang kasi grabe talaga yung anghang. Naloka ako. By the way, so ayun na nga, gusto ko lang magkaroon ng masarap na pagkain, yung nalalasahan mo talaga yung food. Hindi yung nalalasahan mo yung anghang, di ba? So, eto na. Gusto ko magbigay kasi ng reaction dun kanina sa napanood ko sa reaction ni Mr. Nawat dun sa ibinigay niyang pasabog. Naloka naman ako. So, yung iba sinasabi na kung nagpasabog na si Mr. Nawat kasi natabunan daw ng Miss International, yung Miss Grand International. Tapos sabi ko naman, I think hindi. Kasi papalapit na yung Miss Universe. So, sumasabay siya sa ingay ng Miss Universe. So, ako para sa akin, naloka lang ako dun sa reaction na ibinigay niya regarding dun sa nag-comment sa kanya na kung bakit nga daw ang Philippines ay hindi nakapasok sa semifinals ng Miss Grand International. So, sinagot niya yun ng bonggang-bongga. Sinabi niya at in-explain niya kung ano nga ba ang nangyari at kung bakit hindi nga ito napasama sa semifinals. So, syempre naloka ako doon. Marami na akong naririnig na sinasabi na ganun nga daw. So, ako naman, para sa akin, hindi naman ako magsalita. Kumbaga parang ayoko kasi hindi makakabuti sa kandidata natin. Pero since na nagsalita na si Mr. Nawat, so bibigyan natin ng bonggang-bonggang reaction yan. O, di ba? So tama ba si Mr. Nawat nagsalita doon sa social media? Ako, to be honest, kung ako tatanungin mo, hindi. Kasi una sa lahat, honor ka at dapat hindi ka nagsasalita ng kahit ano na nalalaman mo. Pero, hindi mo rin naman siya masisi kasi na-trigger na siya doon sa mga comments ng mga tao, sa pang-blame sa kanya ng mga tao, at kung ano-anong sinasabi ng tao sa kanya. So, tao lang din siya nasasaktan, katulad natin. Pero, sana naintindihan din natin na kung bakit siya nagsasalita ng gano'n sa social media to everybody, once and for all, ito ang totoong istorya. Kaya hindi ko siya napili. So, nakakaloka lang kasi hindi dito naprotektahan yung kandidata natin. Una, sa kaka-trigger natin dun sa tao na magsalita siya kung ano yung totoong dahilan na everybody, as long as possible, nananahimik na. Pero, wala Ang nasira dito yung kandidata natin kasi na-push na si Mr. Nawat na magsalita kasi para manahimik na lahat. Una, sana inisip natin dito sa usaping to, paano si Nikki. So, syempre, si Nikki may mga endorsement yan, may mga sponsor yan, may mga connected yan for business industry. And then, si Nikki, meron din siyang gustong gawin in the future. And then, meron din siyang planong sumali sa iba pang pageant in the future. Ngayon, kung itong honor ng Miss Grand ay nagsasalita na kung ano ang totoong karakter ni Nikki doon sa ipinakita sa Miss Grand International, talaga namang maapektuhan dito ang pambato natin na si Nikki. Kasi naman, syempre, kasiraan niya yung sinasabi ni Mr. Nawat hindi nga kapurihan So sana inisip natin ng mga basher na kung ano ang magiging apekto nito sa ating pambato. So yun lang, sana inisip natin yung kalagayan ng kandidata natin bago tayo nag-react ng ganyan kabonggang-bongga to push Mr. Nawat to talk in the public sa social media. So kasi unfair kay Nikki Timora.
So, si Nikki De Mora kasi, tinry niya na lang na pinili niya na lang manahimik at huwag magsalita. So, nagsalita na nga siya yesterday. Ang sinasabi niya doon sa pinahayag niya na she understand everything kung ano yung nangyayari, and then yung experience gusto niyang kunin, and then gusto niyang mag-grow and in the future para sa kanyang success. Kasi sa totoo lang ako, natalo tayo dito sa Miss Grand, it's okay. Meron naman pupuntahan na bago ang kandidata natin. It's a experience. So, ang tina-target kasi ni Nikki dito, to get the golden crown para sa ating bansa. Pero nag-fail day. So, anong gagawin natin? So, try to another one. Try to another one. Try to another one until mag-success. Sabi nga ganon, try and try until you die. Charot. Try and try until you success. So, yon. So, kung hindi para kay Nikki, it's okay. Yes, nakakapanghinayang kung iisipin mo kasi ang ganda sana ni Nikki, pwede sanang matawag na Golden Girl, pwede mo sanang masabi na ito na ang kauna-unahan nating Miss Grand, di ba? So lahat 'yon pwede kay Nikki, kaya lang kasi hindi para sa kanya. So I think go to the another pageant. Ayun yung better, na kung saan dito ma-appreciate yung ganda mo, pwede kang manalo at pwede maibigay sa'yo kung ano yung dapat para sa kanya. So yun yung akin. Kesa naman yung ang dami natin reaction, kasi sa mga reaction natin at the end of the story, sinira natin si Nikki. Sinira natin si Nikki sa mga sponsor niya, sinira natin si Nikki sa mga ganito kasi syempre meron silang mga pinag-iingatan na ano ba yon, na para sa sarili nila. Lalo na kung may mga endorsement yung mga yan. So, syempre, dapat yung image nila manatili na maayos at maganda. So, sana yun na lang yung inisip natin kaysa i-trigger natin itong si Mr. Nawat. Kasi, kawawa, paano si Nikki, di ba? Kung masisira siya sa mga sponsor, so sayang naman yung opportunity para sa kanya. And then, ang kailangan lang naman dito is magpahinga, and then hintayin natin na si Nikki ay makabangon, and then abangan natin siya kung plano niya pa ba sumali pa sa ibang pageant, and then supportahan uli natin. Ganun lang kasimple, and mali mo mabigyan ng opportunity. Pero sa ginawa natin, hindi na natin inisip kung ano ang kapakanan na pwedeng mangyari kay Nikki dito sa mga kakukuda na sa social media na alam mo yon, against doon sa organization. Bakit natin sisisihin yung organization ng ganun katodo? Pwede naman tayo manahimik lahat, and then siguro kung may gustong lumaban, di hintayin na lang natin na mag-send sila ng panibagong kandidata. Kung ayaw naman, di okay lang din. O, di ba? Nakakaloka. So, kawawa din. And then, ito naman si Mr. Nawat, syempre, kasiraan din sa kanya, yung nagsasalita siya sa ganyan, kasi to be honest, hindi siya masyado maapektuhan kasi he explaining what happened para manahimik tayong lahat. Ayun yung ginawa niya. Kaya lang kasi sa pag-explain niya, si Nikki yung masisira sa sitwasyon na yon. So yon, sana hindi to makaapekto kay Nikki ng bonggang-bongga. Kung akong tatanungin ninyo, I love Nikki, and then mas gusto ko na sana hayaan na lang muna natin siya makapagpahinga and then mag-grow sa panibagong gagawin niya. So, kunin niya na lang yung experience niya dito sa Miss Grand. Kung ano man yung natutunan niya dito para sa sarili niya, go to the next future, di ba? So, yun. Sinabi naman niya yun yesterday sa kanyang mensahe. And then, ito naman, sabing ganon, dapat bang ipadala si Herlin Budol? So, ako para sa akin, it's about another story. Kung gusto ni Herlin, go. Kung hindi, okay lang din. Pero akong tatanungin mo siguro, for now, wag na muna tayong magpadala ng kandidata. So, nakakalungkot man isipin kasi powerhouse tayo. Dapat hindi tayo sumusuko sa mga ganitong sitwasyon. Hindi tayo dyan bumibigay ng ganun-ganun lang. Pero wala tayong magagawa masyado ng gas-gas, yung masyadong malalim yung mga galit dahil lang sa corona na hindi maibigay. Ay ang daming mga bagay-bagay na sobra na hindi na maganda yung pinatutunguhan. So walang magandang good relationship between Philippines and then Miss Grand, and then nadadamay pa yung iba
nadadamay pa yung mga kandidata. So, kawawa naman. So, parang ang akin, siguro mas better na talaga na mag-decide ang Philippines na wag nang mag-send ng kandidata muna for now. At least, maging ready na uli ang Pilipinas kung kaya natin na lumaban sa Miss Grand for get the crown. So, yun lang ang akin. Kasi, parang feeling ko, wala naman ng magandang nangyayari. So, konting bagay, nasisilip natin si Mr. Nawat. Konting bagay, isisisi kay Nawat. Konting bagay, lahat ang blame kay Nawat. So, parang, para saan pa? Buti nga hindi pa siya nagde-declare na oh, ayoko na. So, wag na natin hintayin na mangyari yun sa atin. Mas maganda pa na maunahan na lang siya na stop na lang muna ang pagpapadala sa Miss Grand para at least mapahinga muna yung mga girls na kung sino man yung gusto lumaban dyan. In the future, malay natin, di ba? But for now, I think no. Kasi kawawa ang mga girls na lumalaban, then in the future yung mga fans magre-react and then magre-reflect doon sa girls kapag nagsalita si Mr. Nawat, no, kung ano ba ang dahilan. Kasi ako, naniniwala ako lahat ng bagay may dahilan kung bakit hindi napupunta para sa kanya doon, kung bakit nalilihis yung istorya, because may plano ang itaas. So yun, so mali natin si Nikki next future Miss Universe pala. Oh, hindi natin alam. Kaya lang, dahil sa ganitong sitwasyon, kailangan muna natin palamigin, kailangan na muna natin manahimik, at kailangan na muna natin na wag munang bastusin din yung organization na yun. Kasi syempre, respeto dapat sa isa't isa ang kailangan. So, yun lang. Anyway, nangyari na ang nangyari, nasabi na ang nasabi, at hindi na yan mababawi nila, hindi na ano yan. So, kawawa naman din si Nikki. So, sana si Nikki ay makapagpahinga na muna at maitayo niya yung sarili niya in the future para makalaban uli siya ng bonggang-bongga sa iba pang pageant. No? So, yon. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Naloka naman ako. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yon guys, maraming salamat po. Syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling lang and then laban lang Philippines. Kaya natin to. So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan! See you tomorrow. Thank you guys.